Yung sabihin nga na hindi si Ham pala ang nakipag one place sa mother niya, sina ama, kundi si Japet. Okay? Hindi si Japet. Kabanata Siyam. Okay, mapagpalang gabi mga kapatid. Sisimulan na ulit natin ang Maisig. pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa mga dito sa aklat ng Genesis. Mm. Ang Kabanata Siyam. kabanata siyam. Ang tipan ng alahayam kay Noah. Pagkatapos, pinagpala ng alahayam si Noah at ang kanyang mga anak na lalaki at sinabi sa kanila, magpakarami kayo, magparami at punuin ang lupa. So, yung ano pala, magparami, ibinigay yon sa mga anak ni Noah. Okay. Verse 2, ibinibigay ko sa inyo ang pamamahala sa buong lupain at ang lahat ng mga hayop ay ibinibigay ko sa inyong mga kamay. Ang mga hayop sa lupa, ang mga ibon sa kalangitan, bawat nilalang na gumagapang sa lupa at ang mga isda sa dagat ay lahat susuko sa inyo ng may takot. Lahat ng nabubuhay at gumagalaw ay magiging pagkain para sa inyo. Gaya ng ibinigay ko sa inyo, ang mga halaman ngayon ay ibinibigay ko sa inyo ang lahat. Ngunit huwag kayong kakain ng karne na mayroong pang dugo ng buhay. At para sa inyong dugo ay hihingiin ko ang pananagutan. Hihingiin ko ang pananagutan mula sa bawat hayop at mula rin sa bawat tao. Hihingiin ko ang pananagutan para sa buhay ng isa pang tao. Ang sino mang magpadanak ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay padadanakin din ang kanyang dugo, sapagkat sa wangis ng alahayam nilikha ang tao. Para sa inyo, magbunga kayo at magparami sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ng alahayam kay Noah at sa kanyang mga anak na kasama niya, ngayon ay itinatatag ko ang aking tipan sa inyo at sa inyong mga inapo na susunod sa inyo. At sa bawat nilalang na buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, mga alagang hayop, at lahat ng mga hayop sa gubat, lahat ng lumabas sa arko kasama ninyo, bawat nilalang na buhay sa ibabaw ng lupa. Matanong ko lang, ano ang binigay na pagkain? Sa verse 3, lahat ng nabubuhay at gumagalaw ay magiging pagkain para sa inyo. So, ibinigay sa kanila lahat. Gaya ng ibinigay ko sa inyo ang mga halaman. Ngayon ay ibinibigay ko sa inyo ang lahat. Ngunit, huwag kayo kakain ng karne na mayroon pang dugo ng buhay. So, ibig sabihin, kailangan na luto o patay na at luto ang kakainin nilang karne. Hindi sila pwedeng kumain ng buhay pa. At saka, puwedeng kumain sila ng lahat ng klase ng karne pero, bawal ang, dugo at saka buhay at ang kapwa-tao. So, ibig sabihin, wala pang defilement. Wala pa yung mga pinagbabawal ng mga defiled na animals. Wala pang defilement kasi wala pa yung batas ng huwag kakain. Actually, ito hanggang sa panahon ngayon, 'di ba? Sinusunod pa except sa mga Israelita na pumasok sa covenant. Sa mga pumasok sa covenant ni Noah sa tipan ng Alahayam. Kasi yon sinabi talaga ang lahi ni Jacob Israel ay huwag kakain ng unclean food. Pero sa ibang wala sa covenant, hindi piniling bayan, pwede silang kumain. Yung iba nga mas mahigpit pa tulad ng mga Indiano, kahit itlog. Minsan di kumakain, puro gulay lang talaga. Pero ang mga Israelita, meron silang, pwede silang kumain ng karne, ng clean food lang, clean animals. Ah, Wala pa kasi si Moses so, that time, no? Wala pa yung oo, wala kautusan. pa. Wala pa. At saka Kaya hindi pa, wala pang pagkain na pinagbawal. Dahil wala pa yung wala pa. kautusan. Mm-mm. Tapos sa verse 11, itinatatag ko ang aking tipan sa inyo. Hindi na muling mawawasak ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng tubig, baha. Hindi na muling magkakaroon ng baha na sisira sa buong kalupaan. So, ibig sabihin,
maraming baha na ang naganap dito sa daigdig. Kaya ito ang covenant ng Alahem kay Noah, hindi na muli. Ibig sabihin maraming ginawa ang Alahem na paglilinis ng Ibig ating sabihin, maraming baha, sis. Kaya lang, oo, hindi na ito mangyayari yung naisulat, sasakupin ng baha ang buong mundo. buo, oo, buo. Oo, so Kumbaga, nagkakaroon pa rin ng mga baha, pero sa iba-ibang bahagi. localized lang. Oo, Oo. At iba-ibang saka bahagi. ang baha kasi yun, kapabayaan na rin ng tao sa mga bundok, ganyan, kinakalbo nila, at saka yung mga basura or what, pagpalagay na totoo yung climate change. Pero ang sinasabing baha, lilipulin ng baha, ibig sabihin talagang paglilinis ng alahiyam sa mga corrupted na nilalang. So nilinis niya ilang beses na yung mga masasabi naman sa mga yung mga Atlantis. Nasaan ba yung Atlantis ngayon? Even ang New Zealand, isa sa napakalaking continent ng New Zealand, pero ngayon kakaperanggot na lang ang lupang na iwan sa kanila. Ibig sabihin, ganun kalaki, kalawak ang baha. At maraming ang mga kalupaan na lumubog talaga sa tubig. Tulad ng land bridge na nagkokonekta sa Ophir at saka sa Nod o na Japan, di ba? Dati na nilalakad lang nila yon. Pero ngayon, wala na rin. Continental shelf ng China Sea. That China Sea is yan, hindi yan lubog dati. Pero ngayon lumubog na. Kaya 'di ba ang sinasabi na Garden of Eden sa may bandang Palawan noon, nalalakad lang mula China, mula mainland China. Pwedeng lakarin ang Garden of Eden kasi lupa pa lang ang yung ngayong tinatawag na China Sea. That is proven ng science yan. Saka balik tayo sa verse 11. Verse 12. Verse 12. At sinabi ng Alhayam, ito ang tanda ng aking tipan na ginawa ko sa pagitan natin at sa bawat nilalang na buhay na kasama ninyo. Isang tipan para sa lahat ng henerasyon o ira na darating. Inilagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at sa kalupaan. Tuwing dadalhin ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa at ang bahaghari ay lilitaw sa mga ulap, aalalahanin ko ang aking tipan sa pagitan ko at sa inyo at sa lahat ng nilalang na buhay ng bawat uri. Hindi na muli magiging baha ang tubig upang sirain ang lahat ng buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, makikita ko ito at aalalahanin ang walang hanggang tipan sa pagitan ng alhayam at lahat ng bawat uri ng nilalang na buhay sa ibabaw ng lupa. Kaya't sinabi ng alhayam kay Noah, ito ang tanda ng tipan na itinatag ko sa pagitan ko at ng lahat ng buhay sa ibabaw ng lupa. Paglilinaw, ang tipan kay Noah ay ang una sa serye ng mga tipan na ibinigay ng alahayam pagkatapos ng malaking baha. Okay. So yung bahaghari ang nagiging sign. So tanong ko lang, ibig sabihin nung bago pa kay Noah walang bahaghari? Hindi pa umuulan? Baha lang Wala talaga pa galing siguro, sa sis. ilalim. Kasi naganap lang Oo, naman itong yung tipan niya na mayroong ito ang tinatawag bahaghari. na signature ng Alahayam, ang Oo, itong bahaghari. oo. So Signature that sa means, kanyang tipan. oo, ang ang katubigan pala, kasi yan, di ba, El Nino na pagkatagal-tagal yan, mga ilang siglo siguro yan. Ang tubig, ang river na nagbubula sa Eden, yung apat na river, yun lang ang dumidilig. So, diretso din sa Garden of Eden. So, wala pa talagang ulan. Ang tubig ay nagmumula sa ilalim. So, nung magpadala na siya ng baha, sa panahon ni Noah, noon lang nagkaroon ng binuksan ang kalangitan. Noon pa lang siguro nagkaroon ng
condensation. Condensation dahil sa El Nino, na-absorb niya lahat ng tubig, nagkaroon ng condensation, di ba, absorption, dahil doon ang bumuhos ang 40 days na ulan, 40 days and 40 nights na ulan. Sunod lang, nagkaroon ng ng moisture sa ulap na nag-produce ng rainbow. Kasi kung natin, analyze natin, bakit walang rainbow nung nauna pang panahon? So mapalad tayo dito tayo sa Ophir kasi laging humid dito. So kahit konting ulan, nagkakaroon ng rainbow. Kung tama lang yung angulo. Okay. May mga komento, mga katanungan, mga kapatid? Okay, proceed tayo. Ang mga anak ni Noah, verse 18. Ang mga anak na lalaki ni Noah na lumabas sa arko ay sina Shem. Ang ibig sabihin ng Shem ay pangalan o reputasyon. Ang pangalawa ay si Ham. Ibig sabihin ay mainit. At ang pangatlo ay si Japheth na ang ibig sabihin ay makisig. Ito ang tatlong anak na lalaki ni Noah at mula sa kanila nagmula ang mga tao na nagkalat sa buong kalupaan. Si Noah, isang tao ng lupa, ay nagsimulang magtanim ng ubasan. Nang uminom siya ng ilang alak nito, siya ay nalasing at nahiga ng hubad sa loob ng kanyang tolda. Si Japheth, ang ama ni Canaan, ay nagsabi sa kanyang dalawang kapatid na nakita niya, uncovered ang kahubaran ng kanyang ama. Ano ba yung English ito? So the nakedness. So the nakedness, ang kahubaran ng kanyang ama. So malalim ang kahulugan nito, mamaya papasadahan natin. Verse 23, ngunit sina Shem at Ham ay kumuha ng kasuotan at inilagay ito sa kanilang mga balikat. Pagkatapos sila ay naglakad ng patalikod at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. Ang kanilang mga mukha ay nakatalikod upang hindi nila makita ang kanilang ama na hubad. Paglilinaw. Ang kahulugan ng nakita, hinubaran o ipinakita ang kahubaran ng kanyang ama ay tumutukoy sa isang pagkakasala na ginawa ng isang lalaki na nakipagtalik sa asawa ng kanyang ama. Ito ay makikita sa Leviticus 20 verse 11 na sinasabi, kung ang isang lalaki ay nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama, inilantad niya ang kahubaran ng kanyang ama. Sa NIV yan, ang asawa ni Noah ay si Naama, na ang ibig sabihin ng Naama ay kaakit-akit. At siya rin ang ina ni Japheth, kilala rin bilang Nimrod. Si Nimrod ay, ibig sabihin ng pangalang Nimrod ay rebelde, makisig na mga ngaso. Ibig sabihin, si Japheth ay nakipagtalik sa kanyang sariling ina, ang asawa ni Noah na kanyang ama. Si Canaan, kilala rin bilang Phoenix, ay bunga ng pag-iisang laman na iyon. Kaya si Canaan ay nagmana na aktibong binhi ng ahas ni Cain dahil si Naama ay direktang nagmula sa linya ng dugo ni Cain. Ito ang papaliwanag kung bakit isinumpa ni Noah si Canaan sa halip na si Japheth o Nimrod na ang kanyang sariling anak. Okay, balikan muna natin ang verse 18. So ang sabi ng mensahero, ang tunay na magkapatid ay si Shem at si Ham. Siya ang una at pangalawang anak. So iisa ang kanilang ina. And then si Naama ay siguro hindi natin alam, baka pangalawa, pangatlo, I don't know kung ilang asawa ni Noah. Siya ang naging ina ni Japheth, ang bunso. So hindi natin na walang ibang nasusulat, pero si Naama ang kasama na asawa ni Noah sa arko. Plus yung tatlong niyang anak, yung maaring marami pa siyang anak, pero tatlo lang ang naniwala. Hindi natin, walang nasusulat na gano'n eh. So, hindi natin kasi ang kasama niya sa arko ay tatlong anak na lalaki at ang kanilang mga asawa. Si Shem, si Ham na iisa ang ina, at si Japheth na ang ina ay si Naama.
So magpapansin natin, itong kasing sinaama, matatandaan natin sa nagdaang mga mga nabasa natin, sinaama ay nagmula sa lahi ni Cain. So ibig sabihin at saka na may halong ang lahi ng Cain ay ang lahi ni Cain, mga descendant ni Cain ay pinaghalong first couple, Nephilim at ang dugo ng serpent. So, kanilang pagkakaiba ni Japheth sa kanyang mga kapatid, siya ay makisig. Ibig sabihin maputi. Kaiba siguro ang kulay kasi may lahi siyang Nephilim. Ang mga Nephilim walang melanin kasi hindi naman sila design na manirahan sa ilalim ng araw. Saka saka medyo mapusok kasi may lahi din siyang serpent. So, ang mapapansin dito, siguro maaring malayo ang agwat ni Japheth sa kanyang mga kuya. And then, ang sinabi dito na uncovered, nakita ang kahubaran, ibig sabihin pala nito, nakipagtalik ka sa asawa ng iyong ama. Ay, ang asawa ni Noah noon ay ang kanya, si Japheth nakipagtalik sa kanyang sariling ina. Kasi ang ina niya ay sinaama. Na ikunento pa niya sa kanyang dalawang kapatid na si Shem at si Ham. Ang ibig sabihin ng mapapanood din natin sa video ng OHC, ng YouTube na channel ng Mensahero, ang malinaw at saka na kahulugan kung ano ang ginawa ni Japheth. At saka masasabi din dito na si Japheth, doon sa mga ay siya rin as si Nimrod. Ang ibig sabihin ay rebelde. Na naging anak niya si Canaan. Ito kasi papansin niyo, ano ba yung sinabi? Sa verse 22, nakalagay sa verse 20, si Japheth, ang ama ni Canaan, ay nagsabi sa kanyang dalawang kapatid na nakita niya o uncovered ang kahubaran ng kanyang ama. Bakit hindi pa pinapanganak si Canaan, bakit na-mention na si Canaan? Ay na si Japheth, at sinabi dito, ang ama ni Canaan, si Japheth. Kasi magkamukha sila, pareho silang tisoy, mistiso. Sa mga corrupted kasi na version ng Bible, sinabi si Ham daw. Pero napaka-imposible kasi si Ham ay maitim. Diba? Mga Africans, maitim ang mga Hamites. Si Canaan is maputi. Actually, ang Canaan ay pinangalanan ng ding Phoenix. Kasi ang ibig sabihin ng Phoenix ay pula. Ibig sabihin mapula yung kanyang balahibo, pula ang buhok. Kaya si Canaan ay tinawag ding Phoenix. Na kalaunan, yung mga mapupulang buhok, tinawag na Phoenician. So yung mga Hollywood star na red-haired, ayan, alam niyo na kung saan nagmula yan. So may lahi ng Phoenician or Canaan. So makikita sa isang madadaan natin kung anong aklat ba yon na dinescribe ang mga nakatira sa Canaan, yung Gomorrah, ano nga ba yun? Yung nilipol na Sodom. city, Yung Sodom and Sodom. Gomorrah, Oo. dinidescribe doon ang mga prinsipe ng Sodom at Gomorrah, mga kulot, mapuputi, blue-eyed, singputi ng gatas. So, imposibleng mga Hamite yun kasi mapuputi sila. So, mga Japhetite talaga. Katulad ng mga tao sa Europe. Anyway, mapag-aaralan natin extensively. And then, so dito may mga katanungan po ba mga kapatid? Kasi mahirap na na mag-proceed nang hindi niya na masyado naiintindihan o ang tinatalakay natin. Meron po bang mga bago na any reaction po ba? Pero sis, doon sa video ng mensahero, ang mapapakinggan natin doon na binanggit ng mensahero ay si Ham, ang ama ni Kanaan. Dahil sa panahon na yon, hindi pa na na-reveal sa kanya ang Reveal. katotohanan.
So, ito rin ay ibinilin niya sa ating noon na hanapin natin ang mga references dito sa issue na ito tungkol kay Kanaan at saka kay Ham. Kasi nagkaroon ng ng corruption ito sa mga iba-ibang version ng Bible. Kaya dito sa ating binabasa ngayon, ito ay naitama na natin ayon doon sa revelation na binanggit ng mensahero. So, sa lahat ng version, namumukod tangi po itong ating version na na-reveal ang tunay na ama ni Kanaan. Hindi po siya si Ham. At saka ang mga Hamite, 'di ba? Ang Africa, wala namang hindi sila na ano tawag doon, nananakop ng ibang bansa. Never nilang ginawa 'yon, 'di ba? O ng api, actually sila pa ang inaapi, ginawang slave. Okay, proceed tayo. Kung may mga katanungan, isulat niyo po o i-text niyo para mabasa po natin. So, sa verse 24, nang magising si Noah mula sa kanyang pagkalasing at nalaman niya kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak, sinabi niya, sumpain si Kanaan, maging pinakamababang alipin siya ng kanyang mga kapatid. Sa verse 26, purihin si Yahweh, ang alahayam ni Shem. Nawa ay manahan ang alahayam sa lupain ni Shem. Nawa ay maging alipin ni Shem si Canaan. Nawa ay maging mabunga ang lupain ni Ham. Nawa ay maging alipin ni Ham si Canaan. So dito sa sa curse and blessings na binitawan ni Noah. Sige, siguro nung magising si Noah, ibig sabihin siguro wala siyang busy siya sa pag-aalaga ng kanyang mga handin, ay noon lang niya nalaman ang nangyari siguro sa kay Naama. Siguro kita niya bigla na lang nagkaanak ng maputi, ng gwapo, o bigla na lang nagbuntis kahit wala siya. So na discover niya na ang ginawa ni Japhet at ni Naama. Kaya kinurse niya si Japhet. Pero ang original na nakasulat dito sa verse 26, nawa ay manahan ng alahayam sa tolda ni Shem. Tolda ang nakalagay doon. Kasi di ba ang bahay ng mga panahon yun ay tolda. Pero ang sabi ng mensahero, lupain. Sa buong Asia, buong Shemite territory, doon mananahan ang alahayam. Sumapalad tayo dahil nasa Asia tayo. Huwag na tayo magpunta sa ibang bansa o mag-immigrate sa ibang lupain. Napakapalad natin dito sa Asia. Temperate ang climate. Opo. Nawa ay maging alipin ni Shem si Canaan. Sabi ng Excuse me, ng si mensahero, Salty, naganap daw po ito. Yung mga Kanaanite doon. si Opo. Salty, nabanggit mo kanina Yes po. na kinurse ni Noah si Japhet. Hindi po si Japhet ang kinurse ni Noah. Sabi dito sa verse 25, Ay, opo. sumpain si Kanaan. Maging pinakamababang Oo, alipin siya ng sorry. kanyang mga kapatid. So, si Kanaan Heda. po ang isinumpa, hindi si Japhet. Salamat sa pagtutubid, sis. Okay. And then, bakit kaya, anyway, babasahin natin. Nawa ay maging mabunga ang lupain ni Ham. Nawa ay maging alipin ni Ham si Kanaan. O, tinan mo, kung anak ni Ham si Kanaan, bakit niya gagawing alipin, di ba? Parang, iba ang, anyway, kinurek na natin ito, di ba? Ang naging mabunga ang lupain ni Ham na napaka Sagana. fertile Oo. ng lupain ng Africa. Africa, Although oo. yung Sahara kasi sa Middle East yun, di ba? At saka iba na northern part ng Hamites. Pero yung malapit sa mga
maraming mga minerals tulad ng Ophir. Kaya lang, siguro dahil sa, pero ngayon napakaraming mga halaman na. So, sa paglilinaw, sa kontekstong ito, walang batayan para kay Japhet o Nimrod na manirahan, sakupin ang lupain ni Shem, tulad ng nakasulat sa mga corrupted na version ng Biblia. Gayun din, walang batayan para kay Shem na magdusa o makibahagi sa sumpa ni Canaan. Sa maraming version ng Biblia, tangi ang Easy to Read version o ERV at ang International Standard Version o ISV ang nagkaroon ng tamang nilalaman ng mga bersikulo verses 26 to 27 ukol sa pagpapala para kay Shem. Okay. Pagkatapos ng baha, nabuhay si Noah ng 350 taon. Nabuhay si Noah ng kabuuang 970 taon at pagkatapos ay namatay siya. May Siyam mga na raan at katanungan po ba? pitumpo. Siyam Bago na tayo. raan at 50. Opo, Okay. 50. Oo, hindi 50 pitumpo. taon. 950. Okay, salamat sa pag... So, ganito pala. Kaya pala si Kanaan ang isinumpa kasi si Japhet ay anak pa ni Noah. So, hindi niya pwedeng i-curse yung sarili niyang anak. Anak niya kay Naama. Kumbaga may human, may dugo ng purong tao. Samantalang kay Naama, kay Kinaan, malakas ang dugong serpent. Kasi ah, tumindi ang dugo ng serpent kasi si Japhet ay 50% na serpent, si Naama ay full-blooded, halos sa full-blooded serpent si Naama. Although, ang nanay niya ay Zil. Sino ba yun? Yung sinasabi sa extra-biblical na anak nasa linya ni Seth. Pero hindi natin wala tayong reference na hahambingan o verify dahil wala na ang mensahero para sagutin ang bagay na yon. Pero masasabi natin na ang dugo ni Naama ay mataas ang porsyento ng pagiging serpent. Plus, nakipagniig siya sa kanyang anak na 50% serpent blood. Kaya si Kanaan ay maaaring ibang hitsura. Talagang mataas ang dugong serpent. Kaya siguro napagtanto ni Noah na hindi niya talagang tunay na anak si Kanaan. May mga katanungan pa po ba? Sis Rodien, may katanungan po ba? Kung wala na po, punta tayo sa Kabanata 10. Okay, Kabanata 10 ng Genesis, ang talaan ng mga bansa. Ito ang kasaysayan ni Shem, Ham at Japhet, mga anak ni Noah, na nagkaroon ng mga anak pagkatapos ng baha. Tandaan natin, sa kanila ibinilin na magparami ulit. Ang mga Shemites o mga Semitiko, sa ating ngayon, terminology ay Asyano. Kasi ang buong Shemite territory ay tinatawag nating Asia. Nagkaroon ng mga anak si Shem na ang nakababatang kapatid ay si Ham. So specified talaga dito na ang nakababatang kapatid ay si Ham. So, ibig sabihin, hindi nila talaga, kumbaga, kapatid nila si Japhet pero sa ama lang, hindi sa ina. Si Shem ang ninuno ng lahat ng anak ni Eber. Ang mga anak, tandaan ng anak, si Eber ang ama ng mga Hebrew. Sis, pwede nating i-flash o i-share screen yung family tree ng Shem sa baba para habang binabasa ko ay nakikita na nila.
Ang mga anak ni Shem ay si Elam, Asur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak ni Aram ay si Uz, Hul, Gether, at Meshek. Siguro itong Meshek, ito yung mga pinanggalingan ng mga Russia kaya ito, Meshek, no? So, mga anak ni Aram. Si Arphaxad ang ama ni Shelah. Shelah, ha? At si Shelah ang ama ni Eber. So si Eber ay apo pa sa tuhod ni Shem. Pero na-mention na agad siya sa verse 3. Kasi rather sa verse 2. Kasi si Eber ang ama ng mga, sa kanya mula ang mga Hebrew. So ibig ganun yung mga piniling lahi ng Alahayam, the chosen people. So, si Eber ang pinagmulan ng lahat ng bansang Hebreo. Verse 6, dalawang anak ang ipinanganak kay Eber, isa ay pinangalan ng Peleg, sapagkat sa kanyang panahon ang lupa ay nahati. Ang kanyang kapatid ay pinangalan ng Joktan. So yung pala, nung panahon ni Eber, nahati ang lupa. Siguro nandito yung bibigay ng mga tanda ni Noah di sa panahon ni Eber, hinati-hati ni Noah ang lupa. O maari namang nahati geologically nahati ang lupa. So hindi dito nilinaw. Sa verse 7, si Joktan ay naging ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Shiba, Ophir, Havila, at Jobab. So, ilan yun? 12 din, ano? Lahat ng ito ay mga anak ni Joktan. Ang rehiyon kung saan sila nanirahan ay mula Mesha patungo sa Sephar. Sephar, ibig sabihin east yan. Bakit hindi Papuntang dito west. na mention yung ibang anak ni Joktan? Sa Siguro, masikip na dyan sa no? Ginaya ko lang yung ginawa ng kinuha ko lang yan doon sa ng mensahero. Patungo sa Sifar, sa silangang kabundukan. Ito ang mga anak ni Shem ayon sa kanilang mga angkan at mga wika, sa kanilang mga teritoryo at mga bansa. So mapikikita nyo ang mga puno ng pamilya ni Shem. Yan ang Asyano. So makikita nyo ang dalawang lahi nagmula kay Eber, mga Hebrews. Dalawa lang talaga ang anak ni Eber o may mga iba pang na-mention na Parang dalawa lang no? Mumukod baka ito lang si ang Peleg. anak niya na lalaki. Oo, maaari. Yung Hebrews of the West, ito yung mga naiwan sa Iran. Yung panahon ngayon sa Iran at saka sa mga yung pinanggalingan ng ni Abraham. 'Di ba? Yung sa mga Iraq, yung ngayon yung sa modern day ngayon mga Iraq, Middle East. Ang Joktanite naman ay pumunta dito sa bandang Far East, sa Far East. Ibig sabihin, mapunta ditong Ophir, China. So, nandito sa Southeast Asia. Si Ophir, Havila at Shiba ang pumunta dito sa Ophir. Kaya pinangalan ng Ophir. Ang sabi nila, Mindanao, Visayas at Luzon. May 13, katanungan po ba? 13 lahat ang anak ni Joktan. Oo, masipag. Okay. 1, 2, 3. Okay. Pero ang talagang dito sa Ophir ay si Ophir, Havila at Shiba. No? Si naman, ang sa Peleg naman, Hebrews of the West. Kay Abraham. Si Abraham na baog, hindi dito inilagay si Ishmael kasi hindi siya ang piniling lahi, wala sa Tagapagmana. kanya ang linyada. Oo, tagapagmana. Si Isaac talaga.
Kasi Ishmael kasi, ang kanyang ina ay Egyptian. Hindi siya sa linya ng Hebrew. Hindi siya purong dugo. Kaya kay Isaac napunta ang blessing na ng dugong Israelita, mga Israelite. And then si Isaac nagkaroon ng anak na kambal na si Esau at si Jacob. So si Esau, ito yung sinasabi na nagbubuno sila sa tiyan ng ina nilang si Rebecca. At tong si Jacob, nung lalabas na sila, hinayawakan ni Jacob ang paa o talampakan ni Esau, kaya si Jacob ang nauna. So, naagaw ni Jacob ang pagkapanganay kasi iba talaga ang blessing sa panganay. Si Jacob ay ang pinanggalingan ng dalawang tribo ng Israel kasi si Jacob ay pinangalan ng Israel. So, overview lang natin yan para matuno. Si Esau naman, bukod sa hindi niya nakuha ang blessing ng pagkapanganay, siya pa ay nag-asawa ng mga Kanaanite. Kaya talagang ikinalungkot yun ng kanyang mga magulang. Kasi ang kabilin-bilian kasi na dapat i-maintain ang purity ng bloodline ng mga Hebrew. Hindi dapat mag-asawa ng mga Canaanite. Hindi natin masisi kasi ang mga Canaanite ay napakagaganda, di ba? Kaakit-akit tulad ni Naama. Yan yung mga mestiza, mga blue-eyed, mapuputi, red-haired. Okay, paglilinaw isa, medyo mahaba to. Ang paglilinaw na to ay hango sa Aklat ng Jubilee. So, pakinggan po natin. Ang teritoryo ni Shem, ang mga Shemite ay Asya. Hango sa Jubilees, chapter 8, verses 12 to 21 at 30. Okay. Verse 12, at dumating sa pagsusulat bilang bahagi ni Shem ang gitna ng lupa na dagat niyang ariin bilang mana na dapat niyang ariin bilang mana para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak, para sa walang hanggang henerasyon, magpakailanman. Mula sa gitna ng hanay ng bundok ng Rafa, mula sa bunganga ng tubig ng ilog Tina, at ang bahagi nito ay patungo sa kanluran sa gitna ng ilog na ito. At ito ay umaabot hanggang sa tubig ng mga kalaliman, kung saan ang ilog na ito ay umaagos palabas at ibinubuhos ang tubig nito sa dagat, Meat. At ang ilog na ito ay umaagos sa malaking dagat. At lahat ng nasa hilaga ay kay Japheth, at lahat ng nasa timog ay kay Shem. So yung ang Boundary. i-discuss natin yan. Ang ilog na to ay ilog, Parat ba to? Yata. Anyway, Oo. uh. At ang bahagi nito ay umaabot sa malaking dagat. Ibig sabihin, ocean. At umaabot ito sa isang tuwid na linya hanggang sa umabot sa kanluran ng dila na agihon naman to gihon na nakaharap sa timog, sapagkat ang dagat na ito ay tinatawag ng dila ng dagat na Egypt. At ito ay lumiliko mula rito patungong timog, patungo sa bunganga ng dakilang dagat sa baybay ng tubig nito at umaabot sa kanluran sa Afra at umaabot sa tubig ng ilog Gihon at sa timog ng tubig ng Gihon sa mga baybayin ng ilog nito. Sis, pwede mong i-flash kung ano yung mapa? Paki-share screen ng mapa sa baba. Okay. Yan. Anyway, meron akong copy ng binabasa mo. Yung mapa. Ayan, then ititrace, pwede Ah, natin itrace. litan ko lang kasi medyo Oo, oo. sumobra ako.
Ah, may katanungan tayo? Ito ba yun? Ah, Kanaan. yung ano, yung kasunod lang nito, meron tayong map sa baba nitong binabasa ko. Paglilinaw. Sa taas niyan. Bakit wala? Na, Nawala, Wala? wala ako eh. oo. Wala pa, sa taas pa siya, sa taas pa. Wala pa tayo sa, ano, Uy, kanaan. Taas Ito pa. yun, Japetite na to eh. Ano pa lang tayo, kay Shem pa lang tayo. Kapag ka Oh, ito kumamot kay ating Ham. mga Kay Ito, Shem ito. pa lang tayo. Ito. nagpakita ka. Ikaw. Para medyo, yan, hindi sila naliligaw, yan. Pwedeng ayan. Jilag pala, undi jay. Yan. Siguro yung nasa FB na mapa. Pero anyway, i-discuss din natin yan extensively. Kung ito kasi yung division ng ano. Pero pwede mo siyang markahan, sis. Markahan ko yung ah, nandito ang gihon. Nandito yung gihon. So, di ba ang boundary dito, yung Tina River? Yung akin. Ang Tina River ang naghahati sa teritoryo ni Japet at saka ni Shem. Oo. So, So, nasa teritoryo ni Shem ang Ophir. saan ang Ophir dyan, sis? Eto. Ayan. Ophir. Yung may bilog. May bilog. Oo, yung may bilog. Malapit tayo sa teritoryo ni Ham. Sa border. So, ang malalamig na parte ay kay Japet, ang may init na parte kay Ham, pero ang temperate climate, yung hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, ay kay Shem. Kaya mapalad tayo kasi ang ating klima ay hindi extreme. Diba? Oh, so, overview lang naman ito. Pwede Saan natin. dito ang sis? Ang alin? Ang teritoryo ni Ham. Yung sa baba. Etong sa may, Mula sa Africa, may, wait palitan ko kasi ang color. Ito. Mula ang teritoryo ni Ham. Wait bakit hindi umaano? Okay. Mula ito southern ang end teritoryo ni Ham. ng Gihon. Yung baba, Ah, at saka southern, at saka yung Africa. Kasama dyan yung buong Africa. okay. Ayan, ito ang teritoryo Ni Ham. Oo. Okay. So, bali ang nakaano lang dito, naka-emphasize ay ang teritoryo ni Shem. 'Di ba? So, nasa labas ng teritoryo ni Shem. May border, teritoryo ni Oo, Shem. itong nasa ibaba na ito ang teritoryo mula dito sa Algeria hanggang Papua, Indian Ocean. Ang Indian Ocean kasama ng teritoryo ni Ham. Opo, pati Australia ay hamay Oo, dyan. Yung mga hamay. aborigines, Bali, ang South original Africa, na tao dyan. mula Algeria, Libya, Egypt, Lahat yan. Africa Niger, yan. Sudan, Kenya, So, Tanzania, makikita kung gaano South Africa. kalapit ang Egypt sa Israel. Oo. Saka Judea. So, bali ang Japetite na pala itong Spain, Italy, France, Germany, Yung mga UK, malalamig na bansa. Poland, Ukraine, Sweden, Norway,
So, lahat Yung yan ay nasa mga kabila ng Japetite. Russia ay Oo, European, di ba? At Europe. saka yung Amerika, North America, ang South America, hindi ko nasa yung mga Brazil, mga ano, kaya hamay pa yan eh. Oo, Pero Hamite ang na siya. Canada at saka mga Greenland, ano yan, kasama yan sa ano, kay JPET. Hmm. Ito ang mga Asian country, itong teritoryo ni Shem. Magmula sa Russia, Kazakhstan, Turkey, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Mongolia, China, Japan, South Korea, Saudi Arabia, India, Thailand, Philippines. O bali, Mm. yun ang pinakadulo ang Philippines. Mula Russia. Kasama ang Russia. Mm-mm. So, proceed na tayo. May katanungan ata. Basahin ko lang Bago tayo lumayo, may katanungan. Pakibasa na lang po. Hindi ko ma-close tong aking ano. Ang katanungan, bakit sina Ama Oo, pa ang napangasawa ni Noah? oo nga, no? Panukala ba ito ng alahayam? Okay. Yan ang mga tanong sis na si Aba lang nakakaalam. Siguro, alam din ng ano na, kasi tandaan natin, 100 taon. 100 taon na ginawa ang arko. Iniutos sa kanya nung 500 years old siya, kay Noah, na gumawa ng arko, 100 years, 600 na years old siya nung So sa 100 taon na yon, ang tagal-tagal niyang nag-warning, ganyan-ganyan. Siguro, na alam ng mga kampo ng kalaban, so gusto nila na may lahing maano sa kanila. Hindi natin alam ang ploy na ginawa ng kalaban ni Naama. Pero tandaan din natin, sis, na kaya ito naganap na nailigtas ang mula sa lahi ni Cain na nakasakay sa arko Para dahil matupad. nais ng alahayam na matupad yung kanyang sumpa Kaya sa sana mga binigay ano, kay sa lahi ng serpent at lahi ng tao. Pero sis, natupad na yon bago pa kay Noah, no? Kaya lang talaga siguro na-overpower na yung ano. Oo, kaya lang 'di ba, Um, ang oo nga. pinakatema ng Torah mula Genesis to Revelation ay nag-uugat doon sa sumpa na yon. Kaya 'di ba, sa pagpapatuloy ng Oo. ng history mula pa noon kina Abel at Cain, nagkaroon na ng alitan ang magkapatid. So, ang alitan na Oo. yon ay doon nagsimula ang sumpa na kahit na pinatay na ni Cain si Abel, nagpatuloy pa rin ang sumpa na yon dahil yun ang sinabi ng alahayam na ang lahi mo, sinasabi niya doon sa ahas, ang lahi mo at ang lahi ng tao ay patuloy na magkakaroon ng alitan. So hanggang sa mga panahon natin ngayon ay nangyayari pa rin ang sumpa na yon. Kaya niloob din ng alahayam na mailigtas ang mula sa bloodline ni Cain upang ito ay magpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. At ito nga ang naging ugat ng mga ah, geopolitics, yung mga pag-away-away ng mga bansa. Di ba mga kapatid? Yan ang pinaliwanag sa ating Tingin ko sis, oo. mensahero. Oo. Oo. Kaya siguro nagpadala rin ng baha ang ano, kasi sobrang parang lahat ng mga matuwid na tao noong panahon na yon, yung mga ninuno,
ay kinuha muna bago nagpadala ng baha, di ba? Kasi ang baha is ano yun eh, paglilinis yun eh. So Mm. kinuha muna, di ba, yung mga ninuno ni Noah. Wala na siyang ninunong nabubuhay that time. Kinuha na muna ng Ninuno Aba ba bago ni siya nagpadala ng baha. Oo. ninuno ni Noah ay ang bloodline ni Shem, ay ni Shem, ni Seth, Oo. Ni bloodline ni Seth. Seth. Oo. Oo. Kasi Talagang kinuha muna lahat. maging yung mga lahi ni Seth ay nakurap din ng mga Nephilim, Naghalo-halo 'di ba? na. Oo. Kaya kailangan Kasi mag-reset uli ang Aba. bago ang baha, existing na yung mga Nephilim hanggang sa pagkatapos ng baha ay existing pa rin ang mga Nephilim. Kaya nagkaroon pa rin ng mga lahi ang Nephilim sa lahi ni Japheth. Ano ba pong verse na ako sa paglilinaw? Ah, 17, ang bahaging ito ay napasa, no, 15 ata. 15. At ito ay lumiliko mula rito patungong timog, patungo sa bunganga ng dakilang dagat sa baybayin ng tubig nito. At umaabot sa kanluran sa Afra at umaabot hanggang sa tubig ng ilog Gihon at sa timog ng tubig ng Gihon sa mga baybayin ng ilog na ito. Yung Afra, yung Africa, at ito ay umaabot patungo sa silangan hanggang sa umabot sa Hardin ng Eden. So nakitaan yung red line kanina, umikot lang siya sa timog nito at mula sa silangan ng buong lupain ng Eden at ng buong silangan. Lumiliko ito sa silangan at nagpapatuloy hanggang sa umabot sa silangan ng bundok na tinatawag na Rafa. Bumalik doon sa pinanggalingan at bumababa ito sa baybayin ng bunganga ng Ilog Tina. So umikot lang yung border. Ang bahaging ito ay napasa ilalim kay Shem at sa kanyang mga anak na kanilang aariin hanggang sa kanyang mga henerasyon magpakailanman. At nagalak si Noah na ang bahaging ito ay napunta kay Shem at sa kanyang mga anak at naalala niya ang lahat ng kanyang sinabi sa kanyang bibig na propesiya sapagkat sinabi niya, pagpalain nawa ng alahayam si Shem at nawa ang alahayam ay manahan sa teritoryo ni Shem. At nalaman niya na ang hardin ng Eden ay ang banal ng mga banal at ang tahanan ng alahayam at ang bundok Sinai ang sentro ng disyerto at ang bundok Zion ang sentro ng pusod ng lupa. Ang tatlong ito ay nilikha bilang mga banal na lugar na nakaharap sa isa't isa. At pinuri ni Noah ang alahayam magpakailanman na siyang naglagay ng mga salita sa kanyang bibig. At nalaman niya na isang pinagpalang bahagi at pagpapala ang napunta kay Shem at sa kanyang mga anak hanggang sa mga henerasyon magpakailanman. Ang buong lupain ng Eden at ang buong lupain ng dagat na pula at ang buong lupain ng Silangan at India at sa dagat na pula at mga bundok nito at ang buong lupain ng Bashan at ang buong lupain ng Lebanon at ang mga isla ng Kaftur at ang lahat ng mga bundok ng Sanir at Amana at ang mga bundok ng Ashur sa Hilaga at ang buong lupain ng Elam, Ashur at Babel at Susan at Maeday at ang lahat ng mga bundok ng Ararat at ang buong rehiyon sa kabila ng dagat na nasa kabila ng mga bundok ng Ashur patungo sa Hilaga, isang pinagpala at malawak na lupain at lahat ng nasa loob nito ay napakabuti. Ngunit malamig ito at ang lupain ni Ham ay mainit. As sa verse 30 ito, at ang lupain ni Shem ay hindi malamig o mainit, ngunit ito ay may halong malamig at init.
So ito yung dito dinescribe yung mga teritoryo ni Shem, ang kanyang border. Paglilinaw dalawa, kung sa maayos na mapa, kasama sa teritoryo ng mga Shemite ang mga sumusunod. Hilaga, sa Hilaga ay ang Russia. Mula sa silangang bahagi ng hanay ng bundok ng Rafah, Ural Mountain. So pakita mo yung yung mapa sis, na kasalukuyang hangganan ng Europa at Asia. Yun yung Ural Mountain o Rafah Mountain. Paki screen yung mapa. Kanluran at taas. Taas pa? Yung kanina. Yung kanina. Okay. Para makita nila habang binabasa ko. Nasaan na nga ba tayo? Sa baba, Chapter sa baba ng binabasa. 10. Okay. Ito, yung Ural Mountain. Oo. Ayan, yung Ural Mountain may bilog. So, kung nasa Hilaga, ang Russia mula sa silangang bahagi at ang nasa kaliwa ay ang Europa. Nakasalukuyan hanggang ng Europa at Asia. Kanluran at Hilagang Kanluran ay ang Turkey. So, Kanluran at Hilaga ay ang Turkey, Cyprus, mga isla ng Kaptur at Lebanon. Sa bandang Kasi kung nandito, tapos sa nandito ang Kanluran ay Turkey, ang nandito ang Iraq at Iran. yan dyan yung bandang left side ng Asia. Bali, Kanluran nasa left naman, side niya ang ay ang Israel, ang Italy. bunganga ng dila na nakaturo sa timog. Actually, hindi Judea, no? Na nakaturo sa timog. Nasaan yung dila dyan? Bunganga ng dila. Ito yung sisa. Ito. Wait, huwag gagalaw. Ito po, ay, huwag mong gagalaw. Sa taas. Itaas mo pa, taas mo. Ay, hindi. Gilaw mo, huwag mong gagalaw. Ito ang bunganga ng dila. Yan ang dila ng Africa. Nandyan. Okay. So, nasaan pala ang Diyan ang dila ng ang Israel? Di ba sakop ng Palestine yun? Yan, yung sa taas ng ito po. Ito po ang Israel. Diyan, maliit na hanggan. So hindi Tapos yung hindi na dito, hindi yung nabanggit? dila ng andito Israel, sis. Nabanggit. Sa Egypt. Kung isuzoom in mo siya kasi medyo maliit na masyado. Yung kasi yung dila yan, yung sinasabing dila yan, diyan na nandiyan ang sign niya, yung diyan ang yan. So kung nandito ang Israel, malapit siya sa Ukraine. Galaw. Malapit sa Ukraine, di ba? Hindi. Ginagalaw mo wag mong gagalaw kasi nandito ang huwag gagalaw. Nandito ang Israel. Yan, ang Israel. Yan. Tapos yung dila, yun dito sa baba, sa bandang kaliwa niya. Sa bandang baba ang kaliwa. Magkatabi. So ang Israel ay nasa Tuldok lang kasi anong mapa natin. Kumbaga yung nasa north niya ay ang Turkey. Nasa kaliwa ng Iraq. Oo. Tapos sa kanan niya ay sa baba niya ay Saudi. Baba ang Saudi, taas niya ay Iran at Iraq. Bandang kanan. Malapit siya sa Iran at Egypt. Iraq. Nasa kaliwa niya ang Egypt. Oo. Kaya nga, di ba doon tumakas na nilalakad lang nila Oo. Egypt. Kasi Tapos wala namang magkarugtong, yung dila ng diyan sila magkarugtong ang nila eh. Ayan magkarugtong. lupa. Ang Egypt
Tapos yung dila ng Egypt, doon sila nagpaikot-ikot, doon sila nagpaikot-ikot yung 40 days galing sa yung tumakas sila, paikot-ikot sila doon. Tapos doon sila tumawid mula sa Egypt papuntang doon sa Red Sea. Nandiyan sa dila ng Africa. So, ibig sabihin nandito ang ang Oo. Red Sea Oo, sa oo. Egypt Mediterranean, Red Sea sa may Egypt. Pagitan ni Egypt at saka yung ng Saudi. ah ano yan, yan yung hindi yan ang oo, oo, yan nga. Pero ang maliit na portion lang yan, yung Red Sea, bandang ano pa yon, bandang taas pa, kapiraso lang siya. Kaya nga, maliit lang siya, kapiraso lang siya na makikita mo Oo, dyan sa oo, between Egypt and Saudi. oo. Okay. So yung sa tanong kanina, so si Aba lang ang makakapag, pero yung ating mga sagot ay maaari para masunod ang masunod o maganap ang propesiya sa panahon ni Adam at Hawa, yung paglalaban ng dalawang lahi. So, maring inalaw si Naama. Pero kahit naman hindi si Naama ang napangasawa, magkakaroon na, kasi ang Nephilim nandiyan pa rin. Diba? Tingin ko gagawa ng paraan talaga ang Aba para kumbaga kasama yung sa script story, no? Hmm. Sige, punta tayo sa mga Hamites. Ang mga anak ni Ham, Cush, Mizraim, ano po yan? Medyo malaliitan mo sis. Para buo yung Okay. Mga anak ni Ham, si Cush, Mizraim, si Mizraim ang Egypt, pinagmula ng mga Egyptian, at saka si Put. So ang Mizraim, another word for Mizraim ay Egypt. Okay, paglilinaw. Hango sa aklat ng Jubilees, chapter 8, verses 22 to 24, ito ang teritoryo ni Ham, ang mga Hamito, mga Hamite. At para kay Ham, lumabas ang ikalawang bahagi sa kabila ng Gihon, patungo sa timog, sa hakanan ng Hardin. At umaabot ito patungong timog at umaabot sa lahat ng mga bundok ng apoy. Ito yung bundok ng apoy, ito yung sa may Indonesia. At umaabot patungo sa kanluran sa dagat ng Atel. Ibig sabihin ng kanluran, Western nation, dagat ng Atel. Ito ang, ano ba to? India, anong ocean yung sa West Coast? Um, Alin? Yung Indian, yung Atlantis, Atlantic. Atlantic Ocean, at umaabot patungo sa kanluran hanggang sa marating nila ang dagat ng Mauk, na kung saan lahat ng hindi nasisira ay umaagos pababa. Kasi yung dagat ng Mauk, Maok ah, River. Saan ba dito? sa bandang baba yun eh. Yan ating bandang Indian Ocean, umaagos pababa. Anyway, madadaanan Oo, natin. sa ibang Sa mapa. bandang huli nitong Tora. Verse 23, at umaabot ito patungo sa Hilaga hanggang sa mga hangganan ng Gadir. Gadir ay Spain. At umaabot ito sa baybayin ng mga tubig ng dagat hanggang sa mga tubig ng malaking dagat. Ang baybayin ng mga tubig ng dagat, ito yung tubig ng dagat, ito Mediterranean Sea. Hanggang sa mga tubig ng malaking dagat
hanggang sa malapit ito sa ilog Gihon. Yung sinasabing Great Sea, ito yung, ano nga bang malaking dagat na yon? Ano nga bang dagat yung between yung nasa sa Mediterranean, ano ng, oo, Mediterranean. Tapos, yung Mediterranean Sea. ito yung nasa taas yung Mediterranean. Tapos aagos yun dito sa sinasabi mo na yung between Egypt at saka yung Asia. Ayun. Hmm. Tapos, malapit sa at dumadaan sa ilog. Hindi natin pag-aralan yung geography natin, no? Hanggang sa marating nito ang kanan ng Hardin ng Eden. Asan na ako? Hmm. Mm. 24. At ito ang lupaing, 24, at ito ang lupaing lumabas para kay Ham bilang bahaging dapat niyang angkinin magpakailanman para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak hanggang sa kanilang mga henerasyon magpakailanman. Ito yung marating nito ang kanan ng Hardin ng Eden. So, ibig sabihin, sa may bandang Ophir, ang hangganan niya. Between, Hardin ng Eden. So, bago mag-Hardin ng Eden, kanan ng Hardin ng Eden, so southern Ophir, doon ang hangganan ng teritoryo ni Ham. So, verse 13, ang mga anak ni Cush, Seba, Havila, Sabta, Raama, at Sabteka. Ang mga anak ni Raama, Sheba at Dedan. Ang Egypt, si Misraim, ang ama ng mga Ludite, Anamite, Lehabite, Neptuhite, Patrushite, Kasluhite. Mula sa kanila nanggaling ang mga Philistines at Caphtorite. So si Misraim pala ang nahaluan siguro to ng mga ng mga Raphaelites. Kaya may mga yung Philistines, may mga higante, no? Tapos alam ko kay Misraim din nagmula yung mga nasa ano ba yung island yung may maraming rebulto? At saka yung ibang Indiano, sabi nila, mga Indiano din daw, galing din daw ng Egypt yan eh. Yung mga nasa India, yung may itim. Okay. Paglilinaw, hindi dapat ikalito ang mga Philistine sa Palestina. Gayon din ang mga Filistino ay hindi dapat ikalito sa mga Palestino. Okay. Actually, ang Palestine, kaya tinawag na Palestine, dahil sa mga Philistine. Kasi di ba ang mga Philistine parang natalo sila, tapos kinamumuhian ng mga Israelita. Yung mga Palestine, mga naiwan dyan sa Judea, tinawag nilang Palestine para kutsain. Parang pangutya, kaya naging tawag silang Palestine. Base sa mga Philistine. Pero magkaiba yun, ang Palestine sa Philistine. Pagkaibang mga tao yun. Although magkatunog ang kanilang pangalan dahil ginamit nga ang Philistine na bansag para sila ikutsain. Ibig sabihin yung mga Israelita ay yung mga fake na mga Jewish, yung mga fake na sila ang nagpangalan nun para kutsain. Ibig sabihin mga hindi ka nais-nais na lahi. Okay. Ang mga Japhethites o ang mga Gentile na tinawag ni Gentile. So verse 16, ang mga anak ni Japheth o tinatawag din na Nimrod ay sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshek, Tiras at Kanaan. Ang mga anak ni Gomer ay sina Ashkenaz. Yan yung pinanggaling ng mga Ashkenazi Jews. Nilang ni Gomer. Actually, si Gomer parang mga German, no? Rifat at Togarma. Ang mga anak ni Javan ay si Elisha, Tarshish, at ang Akitite at ang mga Rodanite. Sa pamamagitan ng mga ito ay ibinigay at hinati ang mga hilagang isla sa mga Gentile. Bawat isa ayon sa kanyang wika, ayon sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga bansa. So sila yung tinawag na Gentile or
Yung sinaunang panahon nga, ang tawag sa kanila, gentil, na naging pag tinawag ang ladies and gentlemen, gentle o gentile, naging gentle na sinauna. Tapos yung lad, ang ladies, nagmula sa mga lad, mga batang lalaki, lad, ladies, na nagsusuot pang babae. Kaya ginawa yung mga ladies yun. Okay. Ladies and gentlemen. Okay. Ang linya ng dugo ng mga gentile. So, ito po yung linya ng dugo. Mula kay Cain, kinaapu-apuhan niya si Naama na napangasawa ni Noah. After ni Naama, nagkaanak siya kay Japhet. Nagkaanak siya na ang anak niya si Japhet. Ngayon, si Japhet ay nakiapid sa kanyang ina, na si Naama, naging anak nila si Kanaan. Pero si Japhet, nagkaroon din siya ng iba pang asawa. Ito ang kanyang mga anak sa kanyang mga asawa. Si Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshek, at Tiras. So isa lang ang binanggit na anak ni Japhet kay Naama, si Kanaan lang. Napaka-special ni Kanaan, ano? Pero ang ano ito, sina Gomer, yung mga yan, mga mestizo din yung mga yan, may lahi din na pagka ano, um, may pagka mestizo din yan, dahil maputi si Japhet eh. O paglilinaw, ang teritoryo ni Japhet, ang mga Gentile, hango sa aklat ng Jubilee, chapter 8, verses 24 to 28. At para kay Japhet, lumabas ang ikatlong bahagi sa kabila ng ilog Tina patungo sa hilaga ng palabas ng mga tubig nito at umabot ito patungo sa hilagang silangan sa buong rehiyon ng Gog at sa lahat ng lupain sa silangan nito. Gog yung Europe, ano? At umaabot ito patungo sa hilaga at umaabot ito sa mga bundok ng Kel patungo sa hilaga at patungo sa dagat ng Mauk at umaabot ito patungo sa silangan ng Gadir hanggang sa rehiyon ng mga tubig ng dagat. So na-mention naman yung yung Spain kasi nasa dulo yung Spain, 'di ba, ng teritoryo na sa Europe. Mauk nga ang Atlantic Ocean. At umaabot ito hanggang sa malapit sa kanluran ng Farah at bumabalik patungo sa Aferag. At umaabot ito patungong silangan sa mga tubig ng dagat ng Meat at umabot ito sa rehiyon ng Ilog Tina sa hilagang silangan ng direksyon hanggang sa malapit ito sa hangganan ng mga tubig nito patungo sa bundok ng Rafa. So bumalik sa Rafa at lumiko ito pabalik patungo sa hilaga. Ito ang lupaing lumabas para kay Japhet kasi nagpalabunutan sila, no? At sa kanyang mga anak bilang bahagi ng kanyang mana na dapat niyang angkinin para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak, para sa kanilang mga henerasyon magpakailanman. 5 malalaking isla at isang malaking lupain sa hilaga. So, iyon ang napunta kay Japhet, yung malalamig na parte. Si Japhet, na ang ibig sabihin ay handsome at saka he will expand, ang ibig sabihin ng Japhet, na tinatawag ding Nimrod o Rebel o the Mighty Hunter, ay naging isang makapangyarihang mandirigma sa lupa. Kaya't sinabi, tulad ni Nimrod, isang makapangyarihang mandirigma sa kanyang henerasyon. Ang unang mga sentro ng kanyang kakarian ay Babylon, Uruk, Akkad, at Kalne sa Shinar. So, ang mapapansin nyo, ang mga, yung mga Babylon, Uruk, Akkad, at Kalne sa Shinar ay, nasa gitnang silangan dito sa Asia. So, ibig sabihin, talagang siya, ah, sinakop niya ang teritoryo ni Shem. Nag, ah, ano ang tawag dito? Yung mga naninirahan ng walang paalam, Ah, naging ano yun, parang mga nag-squat squatter, sila doon. Okay. informal settler. Nag-squatter, oo. Mula sa oo, mula sa lupang iyon, pumunta siya sa Assyria. Sa yung ano ngayon, bandang norte, sa bandang
Iran at saka ano yan malaki na sakop. May parting Russia din yan. Kung saan nagtayo siya ng Nineveh, Rehoboth, Ir at Kala. So Nineveh, sa Nineveh bandang ano yan? Bandang Nineveh, bandang ano yan, bandang ano mga bansa ngayon yan? Ah, Ang, Arab country yan, Northern Arab oo. countries are. At pagkatapos ay patungo sa Sodom, Gomora, Adma at Seboyim hanggang sa Lasha. Okay. Paglilinaw, si Kanaan, anak ni Japheth sa sarili niyang ina na si Naama, ay nagmana ng aktibong mga genes ni Naama mula sa linya ni Cain. Kaya't ang kanyang pisikal na katangian ay naiiba sa mga inapo ni Shem at Ham na nagmula sa dalisay na lahi ni Seth. Baga purong lahi ni Seth. Ipinapakita ng mga taga-Sodom ang pisikal na anyo ng mga Canaanite o ng mga modernong Phoenicians. Ang mga ito nakasusulat dito sa mga panaghoy. Ano nga ba ang tawag sa English ng mga panaghoy? Lamentation. Lamentations chapter 4 verse 7. Ang mga prinsipe ng Sodom ay mas maputi pa sa niebe. Mas mapuputi ang ngipin kaysa gatas. Namumula-mula ang buhok tulad ng mga rubi at bughaw ang mga mata na gaya ng lapis lazuli. O mga panaghoy, chapter 4 verse 7. So ibig mga prinsipe, yung mga namumuno noon sa Sodom at Gomora. Na ano na di ba sila yung mga taong mahilig mga rape ng kapwa lalaki. Diba? Yung mga dalawang makalangit na nilala na kasama na dumalaw kay Abraham noon, di ba? Muntik na nagligtas kina Lot ay mga prinsipe ng Sodom at Gomora. Okay. Ito ang mga anak ni Japheth ayon sa kanilang mga angkan at wika sa kanilang mga teritoryo at bansa. Okay, ito si Canaan, ang mga tinawag na Phoenix, angkay ang mga descendant, itinawag na Phoenicians. Dahil siya ay Phoenix, ang kanyang, mahilig silang gumamit ng mga alias, iba-ibang pangalan. Ito si Sidon. Yun ang kanyang panganay, si Sidon, mga Sidonians, Hittites, Jebusites, Amorites, Girgashites, Hivites, Arkites, Sinite, Arvadite, Semarite, at Hamathite. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noah ayon sa kanila. Ito yung mga anak ni kasi ito ang mga angkan ng mga anak ni Noah ayon sa kanila. Japheth. Ay lahi ni Japheth na si Kanaan. Pero kasi ito parang closing na to yung verse 30. Pero pero itong lahat na, oo, 'di ba? Sis, itong nasa na screen to, yan, yeah, mga Canaanites yan. yung mga Phoenicians. Canaanites. 'Di ba ito ang mga yan yung naging mga kaaway ng mga Israelita. kaharian. Mga naging kaaway na pinapatay ni Joshua, ng alayam kay Moses, kay Joshua. Kasi mga corrupted, kahit ang kanilang mga hayop ay corrupted din. Siguro pinagpalalaroan nila mga genes. So bakit pati mga hayop, di ba? Pati mga anak na lalaki, anak na babae, pinapapatay. Kahit ang mga babae, walang ititirang buhay na may hininga. Kasi corrupted, siguro uso sa kanila yung interbreeding. Sodomy. 'Di ba? Sodomy uso rin sa kanila. So pati mga genetically corrupted talaga. Kaya dapat lipulin. Homosexuality. Sinasabi ng mga napaka naman ng alayam ng mga Hebrew o ng mga napaka bagsik. Kasi hindi nila alam ang totoong pangyayari kung bakit pinauubos ang mga lahing yan. Si Naama nga, nag-iisa-isang babae, pero tinan mo, sa kanya pa rin nagmula ang mga serpent seed. So, kailangan lubusin pati ang mga hayop. Kasi may mga dala pa genetic mutation yun. Baka may kalahating tao, kalahating hayop, di ba? Yung gano'n na
na na mga lahi pa nung una. So, at saka, so maaring totoo yung sinasabi ng kalahati ay kabayo, kalahati ay tao. Maaring ganun, di ba? Hmm. Yung, ano ba yung nasa logo ng nasa logo ng Starbucks. Di ba kalahating tao, tapos ang dalawang buntot ng ahas. Sabi Oo. nila, isda na yun, sirena, pero actually yan Hmm. ay buntot ng ahas. Hmm. Hindi yun buntot ng isda. So, maaring ganun nga. So, may mga katanungan po ba kayo? Ah, Ah, natapos mo na ba itong basahin, verse 30? ito kasi ang summarize yung verse 30. Ito ang mga angka ng mga anak ni Noah ayon sa kanilang mga linya ng lahi sa loob ng kanilang mga bansa. Mula sa mga ito, ang mga bansa ay kumalat sa buong kalupaan pagkatapos ng baha. Siguro yung verse 20 na ilagay ko sa baba, para hindi naman parang kikinaan ng Oo. yung verse 20 na ilagay, ilipat ko sa baba para hindi naman Hmm. eh, Oh, saan na napunta? Ay. then lagyan mo ng 6 na So parang ililipat ko ito. Nilipat mo lang kasi ito ang angka ng mga anak ni Noah. Baka akala nila yung kay Kinaan. Kaya sabi ko, natin. Tama ba pagkakalipat ko? Pati nga, sis. Tapos may space. Tama, tama. Lagyan mo ng 6. 6 lang ang space na. Okay. So, yung Kabanata 11, sakto tayo. Oo. Time check. So kung mayroong mga May katanungan, mga katanungan po ba? May tanong pa ba dyan, sis? Hindi ko ah, kasi hindi ko ma-close tong window actually ng walang katanungan dito sa chat box, pero mayroong katanungan sa dito sa GC. Meron atang mga katanungan dito. Check natin. Okay. Naku, mahaba. Sabi ng kapatid, Sis Maria, the Philippine Sea is the world's largest sea by area, covering about 5.7 million square kilometers in the Western Pacific, while the even larger Pacific Ocean contains many of the major seas, including the Philippine Sea and Coral Sea as a marginal sea. The Coral Sea is the second largest, followed by the Arabian Sea and South China Sea. So, ito yung mga details na binigay ng ating kapatid. Ang Philippine Sea ay 5.7 million square meters sa Western Pacific. So, ito yung mga sukat ng mga sis, ano nga ba yung dagat na maraming hina-hijack na barko? Kasi yun ang dumadaan sa between Egypt, Africa at saka yun dun dumadaan yung boundary. ano nga ba yung dagat na yon? Yung straight, hindi yun, Oo. straight ang tawag doon hindi siya dagat. Yung maraming tapos, kung makipot pagdating ng Egypt, sa Hmm. border ng Egypt at saka nung tongue of the sa dila ng ano ba yung street yun? Pasensya na ha. Hindi Hmm. natin na yung geography. Ngayon ay binabantayan ng mga yun ang border. Doon nahahati ang African continent at saka ang Asia. Shemite.
So, ang tanong pa dito, hindi kaya alam ni Noah na si Naama ay serpent? Alam nga kaya ni Noah? Siguro normal ang hitsura niya, pero mestiza kasi. Hindi Oo. siguro. Kasi di ba, alalahanin, di ba ang nanay niya si Silka ba yan? Silka. Hindi, si ano, si Ada at Sila. Si Sila. Zila, rather. Si Sila Zila. ang Si Zila, ang nanay niya nanay. lahi yun ni Seth. Oo. Mula sa lahi ni Seth, pero nakapangasawa din ata ito ng ano, ng lahi ni ano ni Cain. Hindi, si Lamek, 'di ba? Kasi si Lamek ay lahi ni Cain. At Oo. si Sila naman ay lahi ni Seth. Kaya, So siguro normal, oo, maganda siguro. At oo, saka, may lahi din siya ng first couple. oo. Meron din siya lahi ng Nephilim, kaya siguro maganda, maputi, Mm, uwat. mm, So, hindi masyadong lumabas yung serpent seed niya. mm. Hindi halata. Kahit naman ngayon, di mo mahalata. Tapos hindi ba ang mga, di ba? Pero Oo. nagbabago ang mata nila. Nagbabago ang anyo. Minsan, pag nagagalit, shape shift. Mm. Sa atin, hindi masyadong balita yun kasi wala na masyadong ano sa atin. Pero alam ko sa Europe, yan, maraming ganyang mga May nag-shape shift may tanong ang ating kapatid. sa Amerika. Check mo nga ano, si Salty, yung kanyang katanungan. Ito ba ang Oo, street yung na straight. tinutukoy mo? O yun, Strait of Gibraltar is Gibraltar? a crucial. Yan ang sinasabi ko na na Oo. pinagdaanan ng at saka dyan din dumaan ang Gibraltar ba yan? Dyan din dumaan ang Gihon Spring sa ilalim yan. Papuntang Mm. Africa. Hindi. Spain to eh. Sa Morocco, ito yung Sea of Gibraltar, yan yung sa Spain. Doon sila papunta Mediterranean Sea. Pero yung sa baba ng Mediterranean Sea, sa may yung maraming hindi ito yung Gibraltar, yan yung border ng Europe sa Africa. Pero yung border ng ng Asia sa Africa, yun yung sinasabi ko, tinatanong kung ano, doon dumaan ng Gion Spring. Hindi ko kasi ma-open kasi napuputol ako. Ah, Hmm. hindi, si Magellan. Strait of Magellan? Hindi ata. Ano na Nakalimutan yan, ko lang. bandang South Africa yan. Hindi, nasaan ba yung map? Hindi ko maano kasi napuputol ako pag mag-open ako ng Hmm. Google. Yung tabi ng Ethiopia na at saka border na Ito ba yung sinasabi mo? Yung ano to? Passage Red Sea nga, between Red Sea siya. Atlantic? Red Sea nga siya. Red Sea. Tapos, Red Sea nga siya. Pero yung nasa taas niya, yung tabi ng Red Sea nga siya. Tapos yung sa O yung dila? Oo. Libyan Tang.
Okay, so wala na bang mga katanungan ang ating mga kapatid? Tayo po ay magtatapos na dahil time out na tayo. Maraming salamat mga kapatid. Salamat sa inyong participation mga kapatid. Be blessed. Yes.